There we have it. The new Chief Operating Officer of GLC is Bettina Chu. Charleston. Congratulations. Nang magising sila Bingo at Caroline na magkayakap, ay agad-agad silang kumalas sa isa't isa, sabay giniit ni Bingo na malamig talaga sa La Sinfonia. Agad namang nagpaalam si Caroline na magbabanyo ito, pero pagbaba niya sa bed ay na-outbalance siya sa kamamadali niya, kaya agad tinanong ng binata kung okay lang siya. Pagbangon nila ay nakahanda na sila Girlie ng umagahan nila. Agad namang nagpasalamat ang dalawa, kaya sinabi ni Girlie na yun ang bilin ni Ibe na boss nila, na agad namang dumating si Engineer Bautista na wala siyang kaalam-alam na anak nila Anne at Divine ang dalawa na kikitain niya. Agad niyang binati sila Bingo at Caroline at nagpakilala naman sila, pero hindi nagpahalata ang binata na kilala niya ito, habang walang kamalay-malay si Caroline na ang taong kaharap niya ay si Engineer Bautista. Tinanong pa sila ng engineer kung nag-e-enjoy sila sa lugar nila. Agad namang sinabi ni Caroline na sobrang nag-e-enjoy sila at ang daming business opportunities doon. Sinabi niya ang gusto nila ni Bingo na maging business partner nila si Engineer Bautista, at humanga naman ito sa kanila dahil kahit mga bata pa ay business-minded na sila. Nakipag-deal si Caroline na gusto nilang kunin yung lavender nila, at nangako naman si Bingo na kung makukuha nila ng bultuhan ay ilalagay nila sa mabenta box nila na alam niyang makakarating sa iba't ibang lugar. Nasakto namang may nag-message kay Engineer Bautista na kailangan muna niyang umalis, pero sinabihan niya sila Caroline na i-prepare na nila yung contract at proposal nila dahil gusto niyang makita at aaralin niya na interesado siya dahil believe siya sa kanila dahil sa passion nila, pero kailangan muna niyang umalis dahil sinaglit lang niya talaga ang dalawa. At agad namang sinabi ni Girlie na ganun kabisi ang boss nila, at nangako naman si Engineer Bautista na babalikan niya sila kinabukasan, na nahalata naman ni Caroline na parang aligaga si Bingo. Habang pinalakas naman ni Gina ang loob ni Carlo na yun na ang araw para sa eleksyon at pwede pang magbago ang isip nila, lalo't alam nilang pareho na mas qualified si Carlo sa kanilang 5. Sumunod na dumating sila Charleston at sinundan ni Irene na posturang-postura, na sakto namang dumating na din sila Bettina at Sherwin, at huling dumating sila Cindy at Wilson na ando na din ang ibang shareholders. Binulungan pa ni Carlo ang aya niya na mag-back out na siya, na ibigay na lang niya sa kanya yung posisyon, pero nanindigan si Charleston na hindi niya yun gagawin. Nang kumpleto na sila ay nag-go signal na si Sherwin, pero sinaad ni Wilson na wala pa si Caroline. Nakadesisyon na si Wilson na si Caroline sana ang pipiliin niya na maging COO ng GLC dahil alam niya mas alam ni Aling Cathy ang ikakabuti ng kumpanya nila, pero nang tawagan niya ang dalaga ay hindi niya sinagot, kaya ang boto niyang para sana kay Caroline ay binigay niya kay Bettina, na pagsisisihan niya na hindi niya sinunod ang payo ni Aling Cathy, dahil kung si Caroline sana ay maaaring magbago pa ang mga plano ni Annie, pero dahil si Bettina ang pinili niya ay umpisa na ng pagbagsak ng pamilya nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.